Narito ang kwento na inilipat sa konteksto na Pilipinas, na sinusunod ang lahat ng iyong nga alituntunin, pagiging kaakit-akit, pagpapanatili sa orihinal na nilalaman at haba, at paggamit ng wastong Filipino. Sa pagitan ng Amerika, Sina at Rusya ang tatlong bansang napapagalaw sa mundo, mayroong isang bansa na nananatiling tahimik. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, ilalahat natin ang nakagugulat na dahilan sa likod nito. Ang Pilipinas ngayon ay naging isang bansa na kahit ang pinakamalalakas sa mundo ay hindi basta-basta magawang galawin. Ang pinakamalakas na bansa, ang Amerika, ang umusbong na Sina, ang Rusya na sanay sa digmaan. Ang pagkakatulad ng mga bansang ito ay hindi sila nag-aatubiling gamitin ang paraan ng panggigipit kung kinakailangan. Ngunit ngayon, ang tatlong bansang ito ay nagpapakita ang ibang-ibang salobin pagdating lamang sa Pilipinas. Maliit ang Pilipinas, ngunit higit na mas malakas kaysa sa inaakala, malinaw na mayroong pagbabantay, ngunit walang anumang panggigipit na nagaganap. Bakit kaya? Dahil ba mahina ang Pilipinas o dahil napakalakas nito? Sa tanong na ito, isang propesor sa Harvard University ang huminto sa gitna ng kanyang lecture at sinabing, ito ay isang usapin na lumalampas sa saklaw ng isang bansa na ating pinag-aralan. Anong uri ngang kapangyarihan ang natamungang Pilipinas upang katakutan maging ngang gadambuhalang bansa? Bago tayo magsimula, maaari niyo bang ibahagi sa comment section kung saan ninyo kami pinapanood? Ito ay isang kabalintunaan, lahat ng malalaking bansa ay binabantayan ang Pilipinas. Ang pangalan nito ay laging lumalabas sa mga strategic at military documents. Ito ang numero unong binabantayan. Ngunit, kahit ito ay binabantayan, hindi ito maaring gipitin. Ito ay isang banta, ngunit hindi nila ito magalaw. Bakit kaya? Dahil ba natatakot ang mga dambuhalang bansa? Hindi. May mas nakakatakot na dahilan. Ako si Edward Collins. Nagtuturo ako ng International Politics at Political Economy sa Harvard University. Sa loob ng 30 taon, pinag-aralan ko ang kayusan ng mundo. Ang istruktura kung saan ang malalakas na bansa ang nagdidikta at ang mahihinang bansa ang sumusunod, ito ang pinaniniwalaan kong panuntunan. Ngunit, sa harap ng isang partikular na bansa, ang aking teorya ay hindi umubra. Taglagas ng 2024, sa isang lecture hall sa Harvard, ipinaliliwanag ko sa aking nga estudyante ang pangunahing prinsipyo ng kayusan ng mundo, na ang dambuhalang bansa ay laging unang gumigipit, na ito ang pinakabuot ng pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan. Gumuhit ako ng isang diagram sa pisara, isang simpleng istruktura kung saan may palaso mula sa malaking bansa patungo sa maliit na bansa. Noon, isang estudyante ang naktaas na kamay, si Daniel Richard, isang third-year student. Tumangho ako at hinayaan siyang magtanong, Profesor, bakit iba ang Pilipinas? Sa isang iglap, natahimik ang buong silid-aralan. 60 estudyante ang sabay-sabay na tumingin sa akin. Saglit akong natigilan. Anong ibig mong sabihin sa iba? Dahan-dahang nagpatuloy si Daniel. Ang Pilipinas ay binabantayan, ngunit hindi ginigipit. Sila ay pinag-ingatan, ngunit walang parusa. May papaliwanag ba ito ang teoryang itinuro ninyo? Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong marker. Sa 30 taon kong pagtuturo ng international politics, ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong tanong. Hindi tumigil si Daniel. Tingnan ninyo ang Sina, nakaroon sila ang trade war sa Amerika. Paano naman ang Rusya? Sila ay sumailalim sa malawakang economic sanctions. Maging ang mga kaalyadong bansa ay ginigipit. Ginipit ng Amerika ang Germany dahil sa kanilang energy policy. At hindi rin nakaligtas ang France. Nagsimulang tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy si Daniel. Pero ang Pilipinas lang ang naiba. Bakit po? Ano ang dahilan? Hindi ako makasagot. Muli kong tiningnan ang diagram na iginuhit ko sa pisara. Ang istrukturang dati tila malinaw, at simple ay biglang naging tila hindi kumpleto. May kulang, may bahaging hindi may paliwanag. Nang gabing iyon, nagsimula akong maghalongkat ng mga dokumento sa aking opisina. Mga strategic documents mula sa US State Department, mga internal reports, mula sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, hanggang sa mga minuto ng Russian Security Council. Sinuri ko ang lahat, at may natuklasan akong nakagugulat. Sa lahat ng dokumento, lumalabas ang pangalan ng Pilipinas. Nakalista ito bilang isang bansang dapat bantayan, isang bansang dapat pag-ingatan, ngunit walang kahit anong senaryo ang panggigipit. Walang plano para sa parusa, ni hindi man lang pinaisipan ang anumang pekblok. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Tila ito ay isang sinasadyang pag-iwas. Naalala ko ang mga nakaraang kaso. Minsang ginipit ng Sina ang Australia.
Nang humiling ang gobyerno ng Australia ng investigasyon sa pinagmulan ng isang pandemya, agad na tumugon ang Sina. Itinigil nila ang paangkat ng koal mula sa Australia na pataw ng mataas na buwis sa alak at ipinagbawal ang pa-import ng bali. Malinaw ang dahilan, binatikos ng Australia ang patakaran ng Sina. Ganon din ang Amerika. Nang ituloy ngang Germany ang isang gas pipeline project kasama ang Rusya, hayagang ginipit sila ngang Amerika. Hindi naging exception ang pagiging kaalyado. Nagbanta pa sila ngang nga parusa, mas direkta pa ang Rusya. Nang lumapit ang Ukraine sa kanluran, pinutol nila ang supply ng gas, sinira ang ekonomiya, at sa huli ay gumamit pa ang pursang militar. Ang pattern ng pakilos ang nga dambuhalang bansa ay pare-pareho. Kung kaya nilang itutula nila, kung kaya nilang gipitin, gigipitin nila. Ito ang likas na ugaling ang malalakas na bansa, at ang paraan nila upang mapanatili ang kapangyarihan. Ngunit iba ang Pilipinas. Malalim ang ugnayang pang-ekonomiya ng Sina at Pilipinas. Kahit noong nagkaroon ng isyu sa paglalagay ng isang defense system na mariing tinutulan ng Sina, hindi nagkaroon ng malawakang panggigipit. May ilang parusa, ngunit hindi sa antas na yayanik sa buong industriya, hindi lumampas sa linya ang Sina. Makaalyado ang Amerika at Pilipinas. Humihiling ang Amerika sa Pilipinas, nakikipagnegosasyon, at minsan ay nagpapahayag pakadismaya, ngunit walang hayagang panggigipit o unilateral na parusa. Ang maparaang ginawa nila sa ibang kaalyado ay hindi nila ginagawa sa Pilipinas. Ganon din ang Rusya. Malinaw na kabilang ang Pilipinas sa kampungang kanluran at sumali rin sa mga parusa laban sa Rusya. Ngunit hindi ginagawang direktang target ng Rusya ang Pilipinas, nagbababala sila, ngunit hindi nila ito isinasakatuparan. Bakit kaya? Dahil ba sa kabaitan? Hindi. Hindi gumagalaw ang international relations based sa emosyon. Dahil ba kaalyado sila? Kaalyado rin ang Germany, ngunit ginipit sila. Dahil ba mahina? Kung ganon, mas madali pa dapat itong supilin. Sa sumunod kong lecture, muli akong tumayo sa harap ng pisara, nakatingin sa akin ang nga estudyante. Si Daniel ay naroon din, sa unahang upuan. Dahan-dahan akong nasalita, sasagutin ko ang tanong nung nakaraan. Tungkol sa kung bakit iba ang Pilipinas. Natahimik ang buong silid-aralan, lahat ay nakatutok. Ang kawalan ng panggigipit ay hindi nangangahulugang walang takot. Nasimula akong gumuhit ng bagong diagram sa pisara. Maaring kabaliktaran pa nga, ang kalkulasyon na sa sandaling kumilos ka, may isang bagay na maaring gumuho iyon mismo ang pumipigil sa panggigipit. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay at nagtanong, Profesor, ano po iyon? Ano po ang guguho? Dahan-dahan kong ibinaba ang maka at sumagot. Iyan ang kailangan nating tuklasin ng makakasama. Hindi ito usapin ng emosyon. Ito ay usapin ng istruktura. May isang bagay na nakatago sa paraan ng paggana ng kaayusan ng mundo. Hanggang sa puntong iyon, iniisip ko na ang Pilipinas ay isang exceptional case lamang, isang variable na hindi pa gaanong nasusuri. Ngunit agad kong napagtanto, hindi ito isang variable. Ito ay isang prerequisite. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang malakas na bansa. Nang gabing iyon, bumuo ako nga isang bagong teorya sa aking opisina. Isang teorya kung saan ang pagbabantay at pagdepende ay sabay na umiiral. Ito ay isang istrukturang wala sa alinmang teorya ng international politics na pinaaralan ko sa loob ng 30 taon. Sa sumunod na lecture, sinimulan kong ipaliwanag ang teoryang ito sa aking na estudyante. Kung titignan natin ang Pilipinas, may isang kakaibang punto. Lahat ng dambuhalang bansa ay naingat sa Pilipinas, ngunit kasabay nito, lahat sila ay nakadepende rito. Gumuhi ako nga dalawang palaso sa pisara. Ang isa ay pagbabantay, ang isa naman ay pagdepende. Dalawang palaso na sabay na nakaturo sa Pilipinas. Noon, nangtas ng kamay si Jonathan Miller, isang second-year student na laging may matatalas na tanong. Profesor, kung ganun, bakit hindi na lang sila humanap ng kapalit? Kung problema ang pagdepende, bakit hindi na lang sila lumipat sa ibang bansa? Magandang tanong. Ito mismo ang pinakabot ng usapin. Ibinaba ko ang marker at dahan-dahang sumagot. Iyan mismo ang puso ang problema. Ang problema ay hindi sila makahanap ang kapalit. Nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Muling nagtanong si Jonathan, bakit po hindi sila makahanap ng kapalit? Nariyan naman ang Sina at iba pang bansa. Naksimula akong gumuhit ng bagong diagram sa pisara. Ang karaniwang bansa ay malakas sa iisang larangan. Malakas ang Sina sa manufacturing. Maunlad ang Germany sa mechanical industry. Mayroon silang kani-kaniyang larangan. Tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy ako, ngunit iba ang Pilipinas. Maraming larangan sa Pilipinas, ang sabay-sabay na makakognay.
Mula sa manufacturing, advanced technology, military industry, shipbuilding, hanggang sa infrastructure, construction lahat ay konektado. Kapag ginalaw mo ang isa, mayayani ang iba. Sumabat si Jonathan. Kahit ganun po, hindi ba maari pa ring palitan ang nga iyon ng isa-isa? Umiling ako. Walang oras. Iyan ang pinakabuot. Para palitan ang isang industriya, kailangan ng hindi bababa sa 5 hanggang 10 taon. Kailangan mong magtayo ang pabrika, sanayin ang magtao, at muling buuin ang supply chain. Ngunit kung mawawala ang Pilipinas, maraming industriya ang sabay-sabay na hihinto. Makakapahintay ka bang ng 5 taon? Kakayanin mo bang magtiis ang 10 taon? Natahimik ang klase. Simulang maintindihan ng mga estudyante ang ibig kong sabihin. Nagsimula akong magbigay ng mga konkretong halimbawa. Tingnan natin ang semiconductors. Ang malalaking kumpanya sa Pilipinas ay may malaking bahagi sa merkado ng semiconductor assembly and testing. Hindi lang iyon. Sama kagamitan at materyales na ginagamit sa paggawa nito, ang Pilipinas ay may sentral na papel. Paano mo ito papalitan? Kaya ba ang Tisina? Kulang pa ang kanilang teknolohiya? Kaya ba ang Taiwan? Malakas sila sa isang partikular na larangan, ngunit mahina sa iba. Paano ang ibang mauunlad na bansa? Nawalan na sila ng competitive edge sa merkado. Isang estudyante ang nataas ng kamay. Hindi po ba maring ang Amerika na lang ang direktang gumawa? Napangiti ako ng mapait. Gaano katagal bago makapagtayo ng pabrika ng semiconductor ang Amerika? Hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon. Sa panahong iyon, hihinto ang industriya ng electronics sa buong mundo. Mga telepono, sasakyan, appliances, medical equipment lahat ay titigil. Sa tingin mo ba posible iyon? Walang sumagot. Lumipat ako sa susunod na halimbawa. Tingnan natin ang shipbuilding. Malaking bahagi ng paggawa ng barko sa mundo ay nasa Pilipinas, lalo na sa mga high-value added vessels tulad ng liquefied natural gas, LNG, carriers, container ships, at mga barkong pandigma. Nangingibabaw ang Pilipinas. Gumagawa rin ng barko ang Sina, ngunit iba ang teknolohiya. Ang industriya ng shipbuilding sa Europa ay halos gumuho na. Ang nga dating katunggali ay nawalan na ang lakas. Nagsulat ako ng mga numero sa pisara. Tingnan natin ang US Navy. Mayroon silang 11 aircraft carrier. Ngunit ang paggawa ng mabago ay patuloy na nantala. Sobra-sobra ang budget. May teknolohiya, ngunit hindi nila ito magawa. Bakit? Dahil kulang ang shipyard, kulang ang nasanay na manggagawa at gumuho ang supply chain. Nagsimulang magsulat ang mga estudyante. Ang Pilipinas ay kayang gumawa ng barkong pandigma habang pinapanatili ang komersyal na produksyon. Possible ang malawakang produksyon. Sino ang makakapapalit dito? Gaano katagawi tuabuching? Muling nagtaas ng kamay si Jonathan. Profesor, ano po ang konklusyon? Hindi ikot ang mundo kung wala ang Pilipinas? Dahan-dahan akong tumango. Tama. Kailangan ang Pilipinas hindi dahil kaibigan sila, hindi ito usapin ng kabaitan. Kung matatanggal sila sa estruktura, guguho ang sistema. Nagsulat ako ng isang bagong salita sa pisara, bansang nodal state. Tinitigan ng mga estudyante ang salita. Ang Pilipinas ay isang node sa network, maraming industriya ang nakakonekta sa pamamagitan nito. Semiconductors, shipbuilding, baterya, displays, bakal, petrochemicals lahat ay magkakaugnay. Kapag ginalaw mo ang isa, mayayanik ang buong sistema. Ibinaba ko ang marker at tiningnan ang nga estudyante. Ngayon, naiintindihan niyo na ba kung bakit sila binabantayan ngunit hindi ginigipit? Dahil sa sandaling itula nila ito, sila mismo ang guguho. Natahimik ng lubos ang klase. 60 estudyante ang pinipigil ang kanilang hininga. Mahinang nagtanong si Daniel, Profesor, kung ganon, ano po ang posisyon ng Pilipinas ngayon? Naisip ako sandali, paano ko ito ipapaliwanag? Sa 30 taon kong paaral ng international politics, wala akong nakitang ganitong kaso. Hindi ito maliit na bansa. Ngunit hindi rin ito isang dambuhalang bansa. Hindi rin akma ang kategoryang middle power. Muli akong gumuhit ng isang diagram sa pisara. Ang Pilipinas ay ang connection point ng sistema. Maraming industriya at bansa ang konektado sa pamamagitan nito. Kung puputulin mo ang koneksyong ito, guguho ang buong sistema. Kaya walang sinumang nangahas na galawin ito. Sinabi ni Jonathan, kung ganun, hindi po ba nasa mas malakas na posisyon ang Pilipinas kaysa sa mga dambuhalang bansa? Umiling ako. Hindi tama ang salitang malakas. Mas tumpa ang salitang indispensable, hindi maaring mawala. Ang nga dambuhalang bansa ay nanunupil gamit ang lakas. Ang Pilipinas ay nananatiling matatag dahil sa istruktura. Tumango ang nga estudyanta.
Dahan-dahan kong sinabi ang aking huling pangungusap. Ang panahong kailangan para palitan ang Pilipinas ay hindi bababa sa 10 taon. Ngunit sa sandaling mawala ang Pilipinas, agad naguguho ang sistema. Ito ang dilema na kinakaharap ng mga dambuhalang bansa. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip ako. Hindi ito usapin ng alyansa. Ito ay usapin ng istruktura. Ang Pilipinas ay nakapaloob na sa pinakabalangkas ng ekonomiya ng mundo. Isang istrukturang hindi maaring tanggalin. Muli kong binuksan ang mga strategic documents sa aking mesa. Amerika, Sina, Rusya, Europa, lahat sila ay dumating sa isang konklusyon. Ang Pilipinas ay hindi maaring palitan. Noon ko lang napagtanto, ang Pilipinas ay hindi isang opsyon. Bilis, iyan ang susunod kong tinalakay. Sa sumunod na lecture, isang bagong paksa ang inihain ko, ang pinakanakakatakot na sandata ang Pilipinas. Nakatuwa na ang mga estudyante. Ang dalawang nakaraang lecture ay nagbago na sa kanilang pananaw. Nagtaas ng kamay si Mark Wesley. Isang fourth-year student na laging may mapanghamong tanong. Profesor, kahit ganon, hindi po ba't mas malakas pa rin ang Amerika o Sina? Mas malaki sila, mas mayaman sa yaman tao, at mas magaling sa teknolohiya. Bahagya akong napangiti. Inaasahan ko na ang tanong na iyon. Magandang tanong. Ngunit ang modernong mundo ay hindi gumagalaw sa pamamagitan lamang ng tapos na produkto. Gumuhit ako ng bagong diagram sa pisara, ang proseso hanggang sa makagawa ng isang produkto. Isipin natin na gagawa tayo ng isang smartphone. Kailangan ng mga piyesa, kailangan ng mga materyales, kailangan ng mga kagamitan, kailangan ng disenyo, kailangan ng logistik. Kung hindi lahat iyan makakasabay sa tamang oras, walang mabubuo. Tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Magaling ang Amerika sa disenyo, magaling ang Sina sa malawakang produksyon. Ngunit sino ang bahala sa gitnang proseso? Sino ang gagawin ng mga kritikal na piyesa? Sino ang magsusupply ng mga high precision na materyales? Walang sumagot. Dahan-dahan kong sinabi ang Pilipinas. At ang tunay na sandata ng Pilipinas ay ang bilis. Napakunot ang no ni Mark. Bakit po sandata ang bilis? Nagsimula akong magbigay ng makongkretong halimbawa. Sabihin nating isang malaking kumpanya ang maglalabas ng bagong smartphone. Ang display ay gawa ng isang kumpanya sa Pilipinas. Ang memory ay isinusupply ng isang manufacturer mula sa Pilipinas. Ang materyales para sa baterya ay galing sa isang chemical company sa Pilipinas. Alam niyo na siguro ito. Tumango ang mga estudyante. Ngunit ang mahalaga ay ang oras. Gaano kabilis ito dapat gawin kapag may order? 6 na buwan? 1 taon? Hindi. Dapat possible ang malawakang produksyon sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Nagsulat ako ng numero sa pisara. Ang isang display manufacturer sa Pilipinas, kapag nakatanggap ng order, ay kayang mag-set up ng mass production system sa loob ng 8 linggo. Ang isang semiconductor manufacturer ay kayang mag-supply ng bagong memory chip sa loob ng 10 linggo. Ilang bansa ang may kakayahang gawin ito? Nagtanong si Mark. Hindi po ba kaya ngang Sina? Umiling ako. Mabilis ang Sina sa malawakang production, ngunit mabagal ang kanilang technology adoption speed, matagal bago maging stable ang kalidad. Paano ang ibang maunlad na bansa? Mataas ang precision ngunit mabagal. Paano ang Amerika? Kulang mismo ang production base nila. Nagsimulang magsulat ang mga estudyante. Lumipat ako sa susunod na halimbawa. Tingnan natin ang industriya ng shipbuilding. Ang isang shipyard sa Pilipinas ay kayang gumawa ng LNG carrier sa loob ng 18 buwan. Sa Sina, abutin ito ng 24 na buwan. Sa Europa, higit sa 30 buwan. Maaring isipin ninyo, gaano kahalaga ang 6 na buwang pagkakaiba. Nasulat ako ng isang kalkulasyon sa pisara. Ang presyo ng isang LNG carrier ay $200 milyong. Kung may de-deliver ito ng 6 na buwan na mas maaga rin itong makakapag-operate. Makano ang kikitain nito sa loob ng 6 na buwan? $50 milyong. Kung may pon ito, napakalaking ang pagkakaiba. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, ibig sabihin po, ang bilis ay isang competitive advantage. Tumango ako. Tama. Ngunit hindi diyan natatapos. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay ang bilis ng pagbabago. Naging interesado ang muhangang nga estudyante. Hindi takot ang Pilipinas na magkamali, susubok, magkakamali, itatama at susubok muli. Ang cycle na ito ay mas mabilis kaysa sa ibang bansa. Nagbigay ako ng kretong halimbawa. Tingnan natin ang industriya ng baterya. Isang kumpanya ng baterya sa Pilipinas,
Sa loob ng 5 taon, ay napalago ang kanilang share sa electric vehicle market mula 10% hanggang 30%. Paano ito naging possible? Dahil mabilis nilang tinalikuran ang mabigong teknolohiya at namahunan sa mga bago. Muling nagtanong si Mark, hindi po ba mabilis din ang Sina? Umiling ako. Itinutula ng Sina gamit ang laki. Nilalampasan ng Pilipinas gamit ang bilis. Nakikita niyo ba ang pagkakaiba? Gumagawa ang Sina ng mas marami sa parehong bagay. Gumagawa ang Pilipinas ng mga bagong bagay ng mas mabilis. Natahimik ang klase. Pinanilayan ng mga estudyante ang sinabi ko. Inilabas ko ang huling halimbawa. Tingnan natin ang semiconductor equipment. Isang Dutch company ang may monopolyo sa pinakabagong lithography equipment. Ngunit sino ang aktwal na gumagamit nito para gumawa ng pinakabagong semiconductors? Mga kumpanya mula sa Pilipinas at ang kanilang karibal sa Taiwan, ngunit mas mabilis ang Pilipinas. Gumuhit ako ng isang timeline sa Pisara. Kapag may lumabas na bagong proseso, ang isang kumpanya sa Pilipinas ay kayang mag-set up ng mass production sa loob ng 6 na buwan. Sa Taiwan, 9 na buwan. Sa Amerika, higit sa 2 taon. Ang pagkakaibang ito sa bilis ang nagtatakda ng merkado. Mahinang nagtanong si Daniel, Profesor, ano po ang konklusyon? Ang bilis ang sandata ng Pilipinas. Dahan-dahan akong tumango. Tama, ngunit may mas mahalaga pa, mas nakakatakot ang bilis kaysa sa teknolohiya. Napasinghap ang nga estudyante. Hindi maaaring huminto ang nga dambuhalang bansa. Masyadong malaki ang kanilang sistema. Abutin ngang taon bago makapagbago ngang direksyon. Ang Pilipinas, 6 na buwan lang, kaya na nilang baguhin ang direksyon. Nagsulat ako ngang huling pangungusap sa Pisara. Hindi tinalo ng Pilipinas ang nga katunggali. Binago nila ang laro. Natahimi ang buong silid-aralan. Ibinaba ko ang maka at tiningnan ang nga estudyante. Mabagal ang nga dambuhalang bansa. Mabilis ang Pilipinas. Ang pagkakaibang ito ay mas nakakatakot kaysa sa digmaan. Dahil ang bilis, hindi mo mahuhulaan. Nang matapos ang klase, bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ako, hindi malaki ang Pilipinas. Ngunit mabilis ito. At ang bilis na iyon ang nakpapjinjang sa lahat ng dambuhalang bansang nakakalkula ng kaayusan ng mundo. Noon, nakaramdam ako ng takot, hindi bilang isang iskolar, kundi bilang isang tao. Ang dahilan kung bakit hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas ay simple, krisis. Sa sumunod na lecture, iba na ang punwiki nga estudyante. Ang 3 nakaraang lecture ay nabago na sa kanilang pananaw. Ngayon, hindi na lang sila nakikinig, kundi naghahanda na rin ng matanong. Naktaas ng kamay si Emily Chen. Isang Chinese-American student na laging may matatalas na tanong. Professor, kung ganon, bakit hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas? Hindi ba't ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa mundo? Magandang tanong. Ito mismo ang pinakabuot. Dahan-dahan akong lumapit sa Pisara habang sumasagot. Malakas ang Amerika, malakas ang militar, ekonomiya, at impluensya nila. Ngunit sa papasok ng bagong siglo, may isang bagay na gumuho. Nagsulat ako ng isang salita sa Pisara, kakayahang mag-manufacture, manufacturing capability. Sa disenyo, ang Amerika pa rin ang pinakamagaling sa mundo, ngunit ang makamay na gumagawa ng nga bagay ay nawala na. Napakunot ang nung nga estudyante. Nasimula akong magbigay nga mga konkretong halimbawa. Tingnan natin ang shipbuilding. Noong sa 1970, sentrong shipbuilding sa mundo ang Amerika. Ngunit ngayon, halos nawala na ang mga shipyard sa Amerika. Ang manatitira ay halos mabarkong pandigma na lang ang ginagawa, at kahit iyon ay luma na. Nagsulat ako nga numero sa Pisara. Ang production capacity nga shipyard sa Pilipinas ay 20 milyong tonelada bawat taon. Sa Amerika, wala pang 300,000 tonelada. Sa 2.5% lang antas ng Pilipinas. Nagtanong si Emily. Kung ganun, paano gumagawa ng barko ang Amerika? Napangiti ako ng mapait. Hindi sila nakakagawa? O mas tumpak, hindi sila makagawa dahil walang oras. Naging seryoso ang mukha ng mga estudyante. Tingnan natin ang mga aircraft carrier ng US Navy. Ito ang puso ng kanilang hukbong dagat. Ang sandatang nagahari sa karagatan. May 11 aircraft carrier ang Amerika. Ngunit may problema. Gumuhit ako ng isang timeline sa Pisara. Tingnan natin ang iskadul ng paggawa ng bagong carrier. Sa orihinal na plano, dapat isang barko bawat 5 taon. Pero sa realidad, 7 hanggang 8 taon. Patuloy na lumolobo ang budget, at patuloy na naantala ang iskadul. Nagtaas ng kamay si Daniel. Bakit po? Wala po bang teknolohiya ang Amerika? Umiling ako. May teknolohiya. May disenyo. Sapat ang budget.
ngunit walang taong gagawa. Nagulat ang nga estudyante. Ang nga sanay na manggagawa sa mga shipyard sa Amerika ay matatanda na. Ang average na edad ay higit sa 55 taong gulang. Walang nga batang manggagawa na pumapasok. Bakit? Dahil ang industriya mismo ay na. Nabigay ako ngang konkretong halimbawa. Tingnan natin ang isang attack submarine, isang mahalagang bahagi ng US Navy. Ayon sa plano, dapat 2 barko ang ginagawa bawat taon. Ngunit sa realidad, 1.5 lang ang nagagawa. Bakit? Dahil kulang sa welders. Isang estudyante ang nagtanong, hindi po ba't mari silang mahira na welders? Napanggiti ako ng mapait. Gaano katagal bago sanayin ang isang welder para sa submarine? Hindi bababa sa 5 taon. At iyon ay kung may basic welding skills na. Kung mula sa simula 10 taon. Nasulat ako ng isang kalkulasyon sa pisara. Sabihin nating magsisimula tayong masanay ang welders ngayon. Pagkatapos ang 10 taon, makakaroon tayo ang mataw. Paano sa panahong iyon? Ititigil ba natin ang paggawang submarine? Hindi maaari. Ang Tsina ay gumagawa ng 6 na barko bawat taon. Natahimik ang klase. Muling natanong si Emily. Kung ganon, ano po ang gagawin nila? Dahan-dahan akong sumagot. Pilipinas. Sabay-sabay na tumingin sa akin ang nga estudyante. Ang luagasikma sa Pilipinas ay sabay na gumagawa nga barkong pandigma at komersyal, marami silang sanay na manggagawa, mas bata rin ang average na edad, mabilis ang produksyon. Tumutupad sa deadline. Nagbigay ako ng konkretong paghahambing. Sabihin nating gagawa tayo ng isang Aegis destroyer. Sa isang shipyard sa Amerika, abutin ito ng 5 taon. Sa Pilipinas, 3 taon. Ang gastos, sa Amerika, $2 bilyon. Sa Pilipinas, $2 bilyon. Nagtaas ng kamay si Ma. Kung ganoon, hindi po ba mas mabuti kung sa Pilipinas na lang gagawa ng barko ang Amerika? Tumango ako, tama. At iyan mismo ang ginagawa nila. Ang problema, hindi na ito isang opsyon, kundi isang pangangailangan. Gumuhit ako ng bagong diagram sa pisara, tingnan natin ang maintenance ng US Navy. Ang aircraft carrier, destroyers lahat ay nangangailangan ng regular na maintenance. Saan ito ginagawa? Puno na ang masipyat sa Amerika. Taon-taon ang pagkontrola sa schedule. Napasinghap ang na estudyante. Kaya ipinapadala nila ito sa Pilipinas? Ang masipyat sa Pilipinas? Ang naaasikaso ang maintenance ang nga barkong pandigma ng Amerika. Mabilis, tumpak at tumutupad sa deadline. Mahinang nagtanong si Emily. Professor, ibig sabihin po, hindi kayang patakbuhin ng Amerika ang kanilang Navy kung wala ang Pilipinas. Sandali akong natahimik. At dahan-dahang sumagot. Hindi ito usapin ng pagpili. Ito ay usapin ng oras. Nasulat ako ng huling pangungusap sa pisara. Ang panahong kailangan para maibalik ng Amerika ang kanilang sariling kakayahan sa shipbuilding ay hindi bababa sa 20 taon. Kailangan nilang maktayo ng pabrika, sanayin ang nga tao, at muling buuin ang supply chain. Ngunit makakapaghintay ba sila ng 20 taon? Sa panahong iyon, hindi hihinto ang Tsina. Tumango ang mga estudyante. Sa huli, sinabi ko, ang Amerika ang nagahari sa karagatan. Ngunit ang mga kamay na gumagawa ng barko ay nasa Pilipinas. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas. Mahinang sinabi ni Daniel, kung ganun, nasa state of emergency po ang Amerika ngayon. Tumango ako. Tumpa ang salitang state of emergency. Ang isang imperyo ay bumabagsak sa mga pabrika. At ngayon, nakatayo ang Amerika sa bingit ng krisis na iyon. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ako, ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa mundo, ngunit nawalan sila ng kakayahan. At ang puwang na iyon ay pinupunan ng Pilipinas. Hindi ito usapin ng alyansa. Ito ay usapin ng kaligtasan. Hindi kayang supilin ng Tsina ang Pilipinas. Sa sumunod na lecture, handa na ang nga estudyante sa susunod na tanong. Pagkatapos ng Amerika, turno ng Tsina. Tumayo ako sa harap ng pisara. Naktas ng kamay si Marco. Isang Filipino-American student na laking may lohikal na tanong. Profesor, hindi po ba't maaari na lang humamit ng pressure ang Tsina? Malaki ang kanilang ekonomiya at malakas ang impluensya? Bakit hindi nila kayang supilin ang Pilipinas? Bahagya akong napangiti. Inaasahan ko na ang tanong na iyon. Marco, magandang tanong. Sa katunayan, sinubukan ngang Tsina na gumamit ng pressure, ngunit nabigo sila. Nagbago ang tingin ng mga estudyante. Dahan-dahan kong sinimulan ang paliwanag, ang pangunahing estratehiya ng Tsina ay ang pagsipsip sa mga kalapit na bansa. Itinatalin nila ito sa ekonomiya, inaakit sa teknolohiya, at ginigipit sa seguridad.
Sa paraang ito, maraming bansa ang napasok sa kanilang orbit. Gumuhit ako ngang mapa sa pisara. Tingnan natin ang Timok Silangang Asya. Laos, Cambodia, Myanmar lahat ay malalim na nakapalop sa economic sphere ngang Sina. Ganon din sa Central Asia. Kazakhstan, Uzbekistan lahat ay nakadepende sa kapital ng Sina. Paano sa Africa? Daan-daang bansa ang natayo nga infrastruktura gamit ang pautang mula sa Sina. Tumango ang nga estudyante, nagpatuloy ako, napakabisang nga estratehiyang ito, kapag tumaas ang economic dependency, kumikitit ang nga diplomatic options. Madali mo silang mapapagalaw sa direksyong gusto mo? Nagtanong si Marco. Kung ganun, hindi po ba maaari nilang gawin iyon sa Pilipinas? Umiling ako, iba ang Pilipinas, dahil sabay na hawak ng Pilipinas ang tatlong bagay. Gumuhit ako ng tatlong bilo sa pisara. Una, ang Pilipinas ay isang critical na partner sa ekonomiya na Sina. Semiconductors, displays, chemical materials, piyesa lahat ay kailangan ng Sina. Pangalawa, ang Pilipinas ay ang gulugot ng security system ng Amerika. Nariyan ang base militar ng Amerika at gumagana ang alyansa ng US-Pilipinas. Pangatlo, may sariling teknolohiya at lakas militar ang Pilipinas na simulang masulat ang mga estudyante. Ano ang mangyayari kapag sabay na umiral ang tatlong ito? Mahirap silang akitin at mahirap ding itulak. Nabigay ako ngang konkretong halimbawa. Tingnan natin ang paglalagay ng isang defense system noong 2016. Mariing tumutol ang Sina, ginipit nila ang nga kumpanya sa Pilipinas. Pinilit nilang magsara ang isang department store, pinigilan ang turismo papuntang Pilipinas, at ipinagbawal ang cultural content. Gumuhit ako ang isang timeline sa pisara. Malinaw ang layunin ang Sina, bigyan ang sakit sa ekonomiya ang Pilipinas para pilitin ang gobyerno na alisin ang sistema. Isang typical na Chinese-style pressure. Nagtanong si Emily, ano po ang nangyari? Dahan-dahan akong sumagot. Nabigo sila. Hindi inalis ng Pilipinas ang sistema. Sa halip, sinimulan nilang bawasan ang kanilang dependency sa Sina. Nagulat ang nga estudyante, binawasan ng nga kumpanya sa Pilipinas ang kanilang exposure sa merkado ng Sina, na-diversify sila patungong Timok Silangang Asya, India at Europa, pinabilis nila ang paggawa ng mga kritikal na piyesa sa loob ng bansa. Habang lalong gumigipit ang Sina, lalong lumalayo ang Pilipinas, nagsulat ako ng manumero sa pisara. Bago ang isyong iyon ang export dependency ng Pilipinas sa Sina ay 26%. Ngayon, bumagsak ito sa 19%. Isang 2 percentage point na pagbaba. Ano ang ibig sabihin nito? Nagtaas ng kamay si Daniel, naging backfire po ang preso ng Sina. Tumango ako, tama, sinubukan ng Sina na pasukuin ang Pilipinas gamit ang pressure. Ngunit binago ng Pilipinas ang istruktura. Ito ang reaksyon na hindi inaasahan ng Sina. Muling natanong si Marco. Bakit po hindi nila ito inaasahan? Nag-isip ako sandali at sumagot. Inisip ng Sina na walang alternatibo ang ibang bansa. Kinakalkula nila na kung mawawala ang merkado ng Sina, guguho sila. Ngunit iba ang Pilipinas. May teknolohiya ang Pilipinas, may kakayahang humanap ng alternatibong merkado, at may bilis. Nabigay ako ng halimbawa sa industriya. Tingnan natin ang industriya ng baterya. Bago ang isyong iyon, nakatuan ang kumpanya ng baterya sa Pilipinas sa merkado ng Sina. Dahil sumasabog ang merkado ng electric vehicle dun, ngunit ano ang nangyari pagkatapos? Gumuhit ako ng isang diagram sa pisara. Isang malaking kumpanya ang lumipat sa Europa at Amerika. Nagtayo sila ng pabrika sa Poland, namuhunan sa Amerika. Ang ibang kumpanya ay pumunta sa Hungary. Ang isa pa ay nagtayo ng pabrika sa Georgia, USA. Nakikinig ng mabuti ang nga estudyante? Ano ang resulta? Pinalakas pa nga kumpanya ng baterya sa Pilipinas ang kanilang share sa pandaigdigang merkado? Nawala sila sa merkado ng Sina. Ngunit nasakop nila ang mga merkado sa Europa at Amerika. Naktas ang kamay si Mark. Kung kanaon, naluhi po ang Sina. Tumango ako. Kailangan ng Sina ang nga baterya mula sa Pilipinas. Hindi pa nila kayang tapatan ang kalidad gamit ang sarili nilang teknolohiya. Ngunit umalis na ang nga kumpanya sa Pilipinas. Sino ang mas knowledge? Natahimik ang klase. Lumipat ako sa susunod na halimbawa. Tingnan natin ang semiconductors. Idineklara ng Sina ang kanilang semiconductor independence. Sabi nila gagawa sila ng semiconductors gamit ang sarili nilang teknolohiya. Ngunit siya ano ang gihalidad? Gumuhit ako ngayok ang proseso sa pisara. Hanggang ngayon, nakadepende pa rin ang Sina sa mga semiconductor equipment at materyales mula sa Pilipinas. Kung walang memory na isinusupply ng malalaking kumpanya sa Pilipinas,
hindi ikot ang industriya ng electronics ng Sina. Gustuhin man nilang gumipit, hindi nila magawa? Mahinang nagtanong si Emily. Profesor, kung kanoon paano tinatrato ng Sina ang Pilipinas? Sandali akong natahimik, at dahan-dahang sumagot. Pinamamahalaan nila ito. Naging interesado ang muha nga estudyante. Napatanto ng Sina na hindi nila kayang akitin o itula ang Pilipinas, kaya binago nila ang kanilang estratehiya. Hindi presya, kundi management. Hindi masyadong malapit, ngunit hindi rin masyadong malayo. Naksulat ako ng huling pangungusap sa Pisara. Gusto ngang Sina ang isang predictable na kalaban. Ang Pilipinas ay hindi ganon. Kapag ginipit mo, mababago ng direksyon. Ito ang senaryong pinakakinatatakutan ng Sina. Sinabi ni Daniel, kung ganon, tulad ng Amerika, kailangan din ng Sina ang Pilipinas. Tumango ako, tama. Kailangan nila ito, ngunit hindi nila ito makontrol. Ito ang dilemang Sina. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip ako, nangingibabaw ang Sina sa mundo gamit ang laki. Ngunit ang Pilipinas ay isang bansang hindi matatalo sa pamamagitan ng laki. Iba ang istruktura, iba ang bilis, iba ang paraan ng pagtugon. Kaya binago ng Sina ang kanilang kalkulasyon, mula sa pressure, patungo sa management. Nagsimulang makalkula ang Rusya para sa panahon pagkatapos ng digmaan. Sa sumunod na lecture, isang bagong paksa ang tinalakay ko. Naintindihan ng nga estudyante ang pattern pagkatapos ng Amerika at Sina, turno ng Rusya. Nagtaas ng kamay si Sarah Johnson, isang graduate student sa International Relations na eksperto sa Rusya. Profesor, nasa gitna ng digmaan ang Rusya. Gumagana ang kanilang milita, umikot ang kanilang ekonomiya. Bakit kailangan ng Rusya ang Pilipinas? Habang papalapit sa Pisara, dahan-dahan akong sumagot, Sarah, magandang tanong, ngunit may isang bagay kang nakakalitaan, ang digmaan ay hindi pa konsumo, ito ay pakkaubos. Naging seryoso ang muhangang nga estudyante. Ngayon, pinapaikot ng Rusya ang kanilang wartime economy. Gumagana ang nga pabrikan ng militar, at napapanatili ang GDP. Sa panlabas, tila walang problema, ngunit kung titingnan mo sa loob iba, naksimula akong gumuhit ng diagram sa Pisara, ang digmaan ay matatapos, balang araw, matatapos ito. Ano ang susunod? Walang sumagot. Nagpatuloy ako. Mawawala ang demand para sa militar. Hihinto ang nga pabrika. Darating ang presyo sa pananalapi. Ang sibilyang industriya ay nasa vacuum. Ito ang realidad pagkatapos ni Zigmang. Muling nagtanong si Sarah. Hindi po ba't maari silang muling magtayo? Umiling ako, walang oras, at may isang kritikal na kahinaan ang Rusya. Nagsulat ako ng salita sa Pisara. Kakayahang muling magtayo. Reconstruction capability. Mayaman sa Yamantao ang Rusya, langis, gas, mineral lahat ay sagana. Ngunit ano ang gagawin nila dito? Hindi sila makapagtayo ng nga lungsod. Hindi nila may babalik ang nga industriya, hindi nila kayang pamahalaan ang malalaking proyekto. Nagsimulang maksulat ang mga estudyante, nagbigay ako ng konkretong halimbawa. Tingnan natin ang Rusya pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union, 30 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, ano ang naitayo ng Rusya? Karamihan ay mga pasilidad para sa enerhiya, pag-develop ng mga pipeline, gas fields at oil fields. Paano ang sibilyang infrastruktura? Karamihan ay ginagamit pa rin ang galing sa panahon ng Soviet. Nataas ng kamay si Daniel. Bakit po? Wala po bang teknolohiya ang Rusya? Nag-isip ako sandali at sumagot, hindi lang ito usapin ng teknolohiya. Ito ay usapin ng sistema. Ang isang malaking proyekto ng construction disenyo, pagpapatupad, pamamahala, pagkuha ng materyales, pamamahala ng nga tao lahat ay kailangang makakatugma. Sa Rusya, gumuho na ang sistemang ito. Gumuhit ako ng isang timeline sa Pisara. Kapag natapos ang digmaan, ano ang kailangang gawin ng Rusya? Kailangan nilang muling itayo ang nga nawasa na lungsod. Kailangan nilang ayusin ang nga gumuho na infrastruktura. Kailangan nilang muling itayo ang nga pabrika. Sino ang gagawa nito? Natahimik ang klase. Nagpatuloy ako. Limitado ang nga opsyon ng Rusya. Paano ang Europa? Impossible dahil sa mga parusa. Paano ang Sina? Possible, ngunit may problema. Naktanong si Emily, anong problema po? Dahan-dahan akong sumagot. Pasunod. Kung ganap silang asa sa Sina magiging junior partner sila, ito ang senaryong pinakakinatatakutan ng Rusya. Gumuhit ako ng isang structural diagram sa Pisara. Hindi isusuko ng Rusya ang kanilang pakakakilanlan bilang isang dambuhalang bansa. Nice nilang maging pantay sa Sina, hindi maging sakop nito.
Ngunit ano ang mangyayari kung ipapaubayan nila ang muling pagtatayo sa Sina lamang mawawalan sila ang bargaining power? Tumango ang nga estudyante. Lumipat ako sa susunod na yugto. Kung ganon, ano ang alternatibo? May iba pa bang opsyon? Nagtas ng kamay si Mark. Paano po ang India o Turkey? Umiling ako. May kakayahan ang India sa konstruksyon, ngunit mabagal sila. Maliit naman ang Turkey. Kulang sila sa kakayahang humawa ng malalaking proyekto. Nagsulat ako nga pangalan ng bansa sa pisara at binura ang ito isa-isa. Europa impossible dahil sa parusa, Amerika kaawe. Sina panganib ng pagsakop at sa huli, isa na lang ang natira. Pilipinas. Kayang gawin ng sabay ang disenyo at papatupad. Mabilis. Napatunayan na ang kakayahang makatapos ang proyekto. Napatunayan na sa gitnang silangan. Mahinang nagtanong si Sarah. Profesor, ibig sabihin po kailangan ng Rusya ang Pilipinas. Tumango ako, kailangan nila, ngunit hindi ngayon. Pagkatapos ng digmaan, muli akong gumuhit ng timeline sa pisara. Kasalukuyang nakikipagdigma ang Rusya. Ngunit kasabay nito kinakalkula na nila ang panahon pagkatapos ng digmaan. Sino ang muling magtatayo ng magalungsod? Sino ang magtatayo ng makabrika? Sino ang ayos ng infrastruktura? Nagbigay akong isang konkretong proyekto bilang halimbawa. Tingnan natin ang Far East Development ang Rusya. Sa mga proyektong modernisasyon sa Vladivostok at Khabarovsk, lumahok ang mga kumpanya mula sa Pilipinas. Bakit? Dahil kaya nilang tapusin ang trabaho. Nakikinig ng mabuti ang mga estudyante. Ang mga construction company sa Pilipinas ay tumutupad sa deadline, ginagarantiyahan ang kalidad, at tinatapos ang proyekto sa loob ng budget. Ito ang kailangan ng Rusya. Nagtaas ni kamay si Marco. Kung ganun, pinapanatili ni Rusya ang kanilang relasyon sa Pilipinas. Dahan-dahan akong sumagot. Hindi papapanatili, kundi pamamahala. Hindi sila ganap na nagiging kaawe, naglalagay sila ng distansa, ngunit hindi pinuputol ang koneksyon. Bakit? Dahil kakailanganin nila ito sa hinaharap. Nasulat ako ng huling pangungusap sa pisara. Kaya ngang Rusya na manira, ngunit hindi sila kayang muling matayo. Mayaman sila sa yaman tao, ngunit walang kakayahang tapusin ang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit isinasama ng Rusya ang Pilipinas sa kanilang kalkulasyon. Natahimik ang klase. Sa huli, sinabi ko, kapag natapos ang digmaan, darating ang singilin. Nahahanda na ang Rusya na tanggapin ang singilin na iyon. At sa singilin na iyon, nakasulat ang pangalan ng Pilipinas. Mahinang sinabi ni Daniel. Kung ganun, kailangan ng lahat ng dambuhalang bansa ang Pilipinas. Tumango ako. Kailangan ng Amerika ang kamay na gumagawa ng barko. Kailangan ng Sina ang teknolohiya at mga piyesa. Kailangan ng Rusya ang kakayahang muling magtayo. Iba-iba ang dahilan, ngunit isa ang konklusyon. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip ako. Tatlong dambuhalang bansa, sa iba't ibang dahilan, ay dumating sa isang konklusyon. Kailangan ang Pilipinas. Hindi ito nakataon lamang. Ito ay struktura. Dumating sa isang konklusyon ang buong mundo. Sa sumunod na lecture, tumayo ako sa harap ng pisara. Iba na ang tingin ng mga estudyante. Ang 6 na nakaraang lecture ay nagbago na sa kanilang pananaw sa mundo. Ngayon, hindi na lang sila nakikinig, kundi nagsisimula na ring pagdahtong-dahtongin ang makabahay. Dahan-dahan akong nasalita. Kailangan nating baguhin ang tanong. Nakatuon ang mga estudyante. Hindi bakit malakas ang Pilipinas, kundi bakit sabay-sabay na kailangan ng lahat ang Pilipinas? Natahimik ang klase. Nagsimula akong masulat ng mga pangalan ng bansa sa pisara. Amerika, Sina, Rusya, Europa, gitnang silangan, ano ang pagkakatulad ng mga bansang ito? Nataas ng kamay si Daniel, lahat po sila ay malalakas o maimpluwensyang bansa. Tumango ako, tama, ngunit may mas mahalaga pang pagkakatulad. Gumuhit ako ng mapalaso sa pisara. Lahat ay nakaturo sa Pilipinas. Lahat ng bansang ito ay gumagawa ng isang kilos. Nagtanong si Emily, anong kilos po? Dahan-dahan akong sumagot. Ang Amerika ay lalong napapatibay ng kanilang ugnayan sa Pilipinas. Gumagawa sila ng alyansa sa semiconductors, pinapalakas ang kakayahan sa shipbuilding, at pinapatatag ang alyansang militar. Lumipat ako sa susunod na bansa. Paano ang Sina? Sa halip na presyo, ginagamit nila ang kalkulasyon, pinapanatili ang kooperasyong pang-ekonomiya habang sabay na binabantayan. Pinamamahalaan nila ito para hindi masyadong malapit o malayo. Nasa gitna ng digmaan ang Rusya. Ngunit hindi nila ganap na pinuputol ang kanilang koneksyon sa Pilipinas. Naglalagay sila ng distansya habang naghahanda para sa hinaharap. Nagtaas ng kamay si Mark.
Hindi po ba't iba-iba ang nga estratehiyang iyon? Umiling ako, sa panlabas iba, ngunit sa esensya, pareho. Lahat sila ay nangangailangan ng Pilipinas. Nagsimulang masulat ang mga estudyante. Lumipat ako sa susunod na halimbawa. Tingnan natin ang gitnang silangan. Ano ang ginagawa ng Saudi Arabia? Ipinakakatiwala nila ang pagtatayo ng kanilang nuclear power plant. Isinasali nila ang mga kumpanya mula sa Pilipinas sa pagtatayo ng kanilang smart city. Paano ang UAE? Isang nuclear power plant ang itinayo ng Pilipinas. Pinag-aaralan pa nila ang pagdaragdag. Nagsulat ako ng listahan ng mga proyekto sa PISARA. Egypt, Poland, Czech Republic lahat ay isinasaalang-alang ang nuclear power plants mula sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa kanilang kakayahang tapusin ang trabaho. Tumutupad sa deadline, tinatapos sa loob ng budget, at nagbibigay ng technology transfer. Nagtanong si Sarah, paano po ang Europa? Nag-isip ako sandali at sumagot. Mas komplikado ang Europa. Nag-ingat sila, ngunit hindi nila ito matanggal sa kanilang supply chain. Nagbigay ako ng konkretong halimbawa. Tingnan natin ang industriya ng sasakyan sa Germany. Ang macarmaker mula sa Pilipinas ay pumapasok sa merkado ng Europa. Dumarami ang benta ng kanilang electric vehicles. Ang baterya, gawa sa Pilipinas. Maging ang mga kumpanya ng sasakyan sa Germany ay gumagamit ng baterya mula sa Pilipinas. Bakit? Dahil hindi nila ito mapapalitan. Maging ang Pilipinas ay tinitignan ang ibang bansa sa Asya bilang katunggali, may ma-issue rin sa kasaysayan, ngunit ano ang ginagawa nila? Pinapanatili nila ang kooperasyon sa mga materyales para sa semiconductors. Bakit? Dahil ang mga materyales mula sa Pilipinas ay kailangang mapunta sa mga pabrika ng semiconductor sa Pilipinas at ang mga semiconductor na iyon ay kailangang mailagay sa mga electronic products sa buong mundo. Nagtaas ng kamay si Marco. Kung ganun, lahat po ba ito ay kinakalkula? Nag-usap-usap po ba ang nga bansa? Umiling ako, hindi, at iyon ang mas nakakatakot. Naging interesado ang mukhang ng estudyante. Hindi ito isang napakasunduang kilos. Ito ay isang simultaneous convergence. Nagsulat ako ng isang bagong konsepto sa PISARA. Iba-iba ang kanilang sistema ng politika. Demokrasya ang Amerika. Isang partidong diktadura ang Sina, autoritarianismo ang Rusya, monarkiya ang gitnang silangan, walang dahilan para makasundo sila. Tumango ang mga estudyante, iba rin ang kultura, iba ang mga pinapahalagahan, nababanggaan ang mga interes. Ngunit pagdating sa Pilipinas, iisa ang direksyon nila. Mahinang nagtanong si Daniel, bakit po? Sandali akong natahimik, at dahan-dahang sumagot, dahil ang istruktura mismo ang natutulak sa kanila sa isang konklusyon. Nagsulat ako ang isang pangungusap sa PISARA, hindi sila nakasundo, ngunit gumalaw sila sa isang direksyon. Ano ang ibig sabihin nito? Sumagot si Emily, isang structural inevitability po? Tama. Bawat isa sa kanila ay natuklasan ng maisa ang katotohanang hindi gagana ang sistema kung wala ang Pilipinas. Napasinghap ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Kailangan ng Amerika ang Pilipinas para sa kanilang manufacturing capability. Kailangan ng Sina ang Pilipinas para sa makabagong teknolohiya. Kailangan ng Rusya ang Pilipinas para sa kanilang reconstruction capability. Kailangan ng gitnang silangan ng Pilipinas para sa kanilang project completion capability. Kailangan ng Europa ang Pilipinas para sa kanilang supply chain. Gumuhit ako ng huling diagram sa PISARA. Iba-iba ang dahilan. Ngunit isa ang konklusyon. Kailangan ang Pilipinas. Nagtaas ng kamay si Mark. Profesor, ito po ba ang lakas ng Pilipinas? Umiling ako. Hindi lakas. Posisyon. Nabago ang tingin ng mga estudyante, hindi dahil malakas ang Pilipinas, dahil ang Pilipinas ang connection point, nasa posisyon sila kung saan kapag nawala sila, guguho ang sistema, hinaan ko ang aking boses. Nagsisimulang makalkula ang mundo hindi kung paano nila masusupil ang Pilipinas. Hindi ito kalkulasyon ng panalo, kundi ang panganib. Natahimik ang klase na halos hindi na humihinga. Ang pinoproblema nga dambuhalang bansa ngayon ay hindi paano gagamitin ang Pilipinas, kundi paano makatagal kung wala ang Pilipinas. Mahinang sinabi ni Daniel, kung ganon, nasa ibabah na po nga dambuhalang bansa ang Pilipinas? Dahan-dahan akong umiling, hindi sa ibabaw. Nasa gitna, nakapalop na ang Pilipinas sa pinakalalim ng sistema, nasa posisyon na hindi na matatanggal. Nagsulat ako ng huling pangungusap sa PISARA. Hindi ito diplomasya, hindi ito napakasunduang kilos. Ito ay resulta ng pagdating sa isang konklusyon, kaya mas nakakatakot.
Natapos ang klase, hindi tumayo mula sa kanilang upuan ang nga estudyante. Lahat ay nag-isip. Bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip ako, kahit ayaw ng mundo sa Pilipinas, kailangan nila itong isama sa kalkulasyon. Iyan ang posisyon ng bansang ito ngayon. At noon, unang beses akong nakaramdam ng takot, hindi bilang isang eskolar, kundi bilang isang taong nakatingin sa kaayusan ng mundo. Hindi na ito naurit. Huling araw na ang klase. Tumayo ako sa harap ng pisara. Alam na ang nga estudyante. Ngayon ang araw ng konklusyon. Dahan-dahan akong naksalita. Inuri natin ang nga bansa. Maliit na bansa, middle power, dambuhalang bansa, superpower. Ito ang pangunahing balangkas ng international politics. Gumuhit ako ng isang sa pisara. Ang maliliit na bansa ay sumusunod. Ang nga middle power ay pumipili. Ang nga dambuhalang bansa ay nakdidikta. Ang nga superpower ay lumilikhang ang kayusan. Malinaw. Tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Ang gunit ang Pilipinas ay hindi akma sa alinman sa mga kategoryang ito. Naktaas na kamay si Daniel. Bakit po hindi akma? Dahan-dahan akong sumagot. Maliit na bansa ba? Hindi. May sarili silang lakas militar at teknolohiya? Middle power ba? Hindi. Ang kanilang impluensya ay lumalampas sa antas ng middle power? Dambuhalang bansa ba? Hindi. Maliit ang kanilang teritoryo at populasyon. Kung ganon, ano sila? Natahimik ang klase. Ang Pilipinas ay isang bansang hindi may paliwanag ng umiral na sistema ng pag-uri at iyon ang dahilan kung bakit mas mapanganib. Nagtanong si Emily, ano po ang ibig sabihin ng mapanganib? Nagsimula akong gumuhit ng bagong diagram sa pisara. Karamihan sa mga bansa ay may isa o dalawang baraha. Malakas na militar o malaking ekonomiya o mayaman sa yaman tao o mataas na teknolohiya, nakatuon ang nga estudyante. Paano ang Pilipinas? May sarili silang kakayahan sa seguridad. Mayroon silang hindi mapapalitang supply chain. Hawak nila ang proseso ng makabagong teknolohiya. Mayroon silang cultural influence. Mahalaga rin ang kanilang geostrategic na lokasyon. Inihanay ko ang mga baraha sa pisara. Hindi isa. 5 baraha ang sabay nilang hawak. Ano ang ibig sabihin nito? Sumagot si Mark. Hindi po sila predictable? Tumango ako. Tama, alam niyo ba kung anong uri ng bansa ang pinakakinatatakutan ng nga dambuhalang bansa? Walang sumagot. Hindi ang isang agresibong bansa, hindi rin ang isang kalabang bansa, kundi isang bansang kayang baguhin ang sarili nilang direksyon. Naging seryoso ang mukha ng estudyante, kayang baguhin ng Pilipinas ang kanilang paninindigan. Ito ang pinakamapanganib. Nagtaas ang kamay si Marco. Profesor, bakit po iyon mapanganib? Hindi po ba normal lang na magbago ang paninindigan ang isang kaalyado? Umiling ako. Iba sila sa karaniwang kaalyado? Kung mababago ng direksyon ang Pilipinas, mayayani ang sistema. Nagbigay ako ng nga konkretong senaryo. Paano kung itigil ng Pilipinas ang pag-export ng semiconductors? Hihinto ang industriya ng electronics sa buong mundo. Paano kung tumanggi silang gumawa ng barko? Mapaparalisa ang logistik sa karagatan. Paano kung putulin nila ang supply ng baterya? Guguho ang industriya ng electric vehicle. Gumuhit ako ng domino sa pisara. Hindi ito isang hypothetical. Ito ay realidad. Hawak ng Pilipinas ang nga barahang ito. Kung gagamitin nila ito o hindi, sila ang magpapasya. Mahinang natanong si Sarah. Kung ganon, paano tutugon ang mga dambuhalang bansa? Sandali akong natahimik. At dahan-dahang sumagot. Hindi nila ito maaring gipitin. Ang panggigipit ay paktulak palayo. Kung itutulak nila palayo ang Pilipinas, ano ang mangyayari? Sumagot ang nga estudyante. Guguho ang supply chain, masisira ang kalkulasyon sa seguridad, mapaparalisa ang iskedyul ng industriya. Tumango ako. Tama. Sa sandaling kumilos ka, masisira ang laro. Kaya walang sinumang nangahas na gipitin ito. Nagsulat ako ng isang panggungusap sa pisara. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon. Ito ay isang prerequisite. Paunang kondisyon. Natahimik ang klase. Sinimulan ko ang aking huling paliwanag. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin ng prerequisite? Ito ay isang bagay na ipinapalagay na totoo bago pa man magsimula ang anumang diskusyon. Nagsimulang magsulat ang mga estudyante. Kapag gumawa ng estratehiya ang Amerika para pigilan ang Sina, ano ang unang lumalabas sa unang pahina? Pilipinas. Kapag gumawa ang plano ang Sina para harapin ang Amerika, ano ang unang lumalabas sa unang talata? Pilipinas.
Kapag naghahanda ang Rusya para sa muling patatayo pagkatapos ng digmaan, sino ang unang isinasama sa kalkulasyon? Pilipinas. Gumuhit ako ng isang structural diagram sa Pisara. Hindi ito dahil malakas ang Pilipinas. Dahil kapag nawala sila, hindi na magpapatuloy ang sitwasyon. Sinabi ni Daniel kung ganoon sa katunayan na sa mas mahalagang posisyon ang Pilipinas kaysa sa mga dambuhalang bansa. Dahan-dahan akong umiling. Hindi tama ang salitang mahalaga. Mas tumpa ang salitang indispensable. Pinanilayan ng mga estudyante ang pagkakaiba. Ang mahalaga, maaring palitan. Ang indispensable, hindi. Ang Pilipinas ay ang huli. Natanong si Emily. Kung ganon, paano tinitingnan ng madambuhalang bansa ang Pilipinas? Naisip ako sandali at sumagot. Naiingat sila, ngunit hindi nila ito magalaw. Kailangan nila ito, ngunit hindi nila ito makontrol. Ito ang dilema na nararamdaman ng madambuhalang bansa. Gumuhit ako ng huling diagram sa Pisara. Nasa loop na ang Pilipinas, sa loop ng istruktura ng kaayusan ng mundo, sa puso ng supply chain, sa sentro ng sistema ng seguridad, malalim na nakapaloob. Napasinghap ang mga estudyante. Para alisin sila kailangan mong lansagin ang sistema. Abutin ito ngang hindi bababa sa 10 taon marahil 20. Sa panahong iyon, hindi maaring huminto ang mundo. Kaya naging prerequisite ang Pilipinas. Mahinang natanong si Mark. Profesor, ano po ang mangyayari sa hinaharap? Dahan-dahan akong sumagot. Lalo pang titibay ang posisyon ng Pilipinas. Dahil ang mundo ay lalong magiging komplikado, ang supply chain ay lalong magiging sophisticado, at ang teknolohiya ay lalong magiging advanced. Gumuhit akong isang timeline sa Pisara. Ang larangang hawak ng Pilipinas Semiconductors, Baterya Shipbuilding Displays ay ang puso ng industriya sa hinaharap. Mas magiging mahirap silang palitan. Natahimik ang klase. Sinabi ko ang aking huling maksalita. Kahit ayaw ng mundo sa Pilipinas, kailangan nila itong isama sa kalkulasyon. Dahil nakapaloob na ang Pilipinas sa istruktura. At iyan mismo ang posisyon ng bansang ito ngayon. Natapos ang klase. Dahan-dahang tumayo mula sa kanilang upuan ang nga estudyante. Ang ilan ay naiisip pa rin. Bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ang bintana, matagal akong nag-isip. Matagal kong kinakalkula ang mundo. Naniniwala akong ang malalakas na bansa ay nakdidikta, at ang mahihinang bansa ay dapat pamahalaan. Ngunit sinira ang Pilipinas ang formulang iyon, may pagbabantay, ngunit walang panggigipit. Simple lang ang dahilan. Sa sandaling kumilos ka, guguho ang sistema. Hindi gumagalaw ang mundo based sa emosyon. Kapag naipon ang nga kalkulasyon, ito ay nagiging isang posisyon. Ang Pilipinas ay hindi na isang opsyon. Nakapaloob na ito sa istruktura. Kaya kahit ayaw ng mundo sa Pilipinas, kailangan nila itong isama sa kalkulasyon. At iyan mismo ang posisyon ng bansang ito ngayon. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video na ito hanggang sa huli.